Right on mga kadeb! Welcome back again sa ating MobiDev channel. Today we will continue with our PHP Lesson 7 and we will be talking about PHP arrays. Alright? Let's go now! Come on, come on, come on! Alright, what is PHP arrays? An array is a special variable that can hold many values under a single name. And you can access the values by referring to an index number or name. Ibig sabihin lamang po, ang PHP array ay isang variable na pwedeng mag-store ng values na more than one or higit sa isa na value. So, meron po tayong dalawang klase ng arrays. So, number 1 is indexed array. And number 2 is associative array. Okay, let's proceed with index array. Now, paano nga po ba natin sinusulat ang index array? Mag-declare po tayo ng variable dito na prutas. Siyempre, ang paborito nating prutas ay bayabas. Then, ilagay natin ang bayabas. So, wag natin kalimutan na kapag tayo ay nagde-declare ng value na string, ito po ay naka-enclose sa quote. Single quote or double quote. Ngayon, meron na tayong variable na ang value is array. Paano naman natin ngayon i-access ang mga values na yan using the variable prutas? So, ang gagawin lang po natin, since ito ay index array, kung papansin ninyo, yung ating mga values ay diretso na nating nilagay sa loob ng array function. I-output naman natin ngayon ang value. So, gamit tayo ng echo, then i-type natin yung prutas, then gagamit po tayo ng square bracket. Then, ilagay natin yung index. For now, ilagay muna natin is 2. Save and refresh. So, kung papansinin nyo, ang output natin is kamote. So, bakit nga po kamote ang ating output? Puro na lang kamote, no? Mga ngamote tayo nito. So, ayusin po natin yung ating array. Since direct po ang values na nilagay natin sa loob ng ating array function, ang magiging index po niyan ay ganito. So, ito type ko po, ito ay magiging 0, 2 ay 1, 2, 3, and 4. So, kung meron pang maraming values dyan, incremental value lang po ang mangyayari dyan. So, kung papansin niyo, ang index array po ay nag-i-start sa index na 0. So, kung i-change natin to sa 4, save and refresh, papansin niyo ang output niya po ay pinya. Remember po, sa last lesson natin ay gumagamit tayo ng loop para i-output yung values ng ating array. So, pwede nyo po yung i-apply. So, ilagay po natin dito, for each prutas, then save and refresh. So, in-output niya lahat ang value ng ating prutas. Okay, so remove muna natin to. Save and refresh. Now, kung gusto naman po natin i-output yung indexes ng ating mga values, ay ganito lamang po ang ating gagawin. Mag-add po tayo dito ng isa pang variable. Let's say, index. Then, followed by equal and greater than sign. So, para po siyang arrow. Then, i-update po natin yung ating echo. Lagyan natin dito, index, save and refresh. Yan po, makikita na po natin yung index ng ating value. Alright? Now, let's proceed sa associative arrays. So, paano nga po ba ginagawa or sinusulat yung ating associative arrays? So, ang gagawin po natin, i-copy na lamang po natin yung ating unang sinulat na index array. So, dito, since ito po ay associative, alisin natin tong comment na to. Then, papalitan po natin siya ng associative key. So, maglalagay tayo dito. So, kung papansinin nyo dito, mas madali po nating ma-access yung ating value sa pamamagitan ng ating mga keys na madali nating tandaan. So, itry po nating i-output yung ating associative array. So, ganun pa rin po, maglalagay tayo ng square bracket and then ito type natin yung key na gusto nating i-output.
Type natin okay. Then maglagay tayo ng echo. Save, then refresh. Kung mapapansin nyo, ang in-output natin is kamote. Kamote na naman. Alright? So in short po mga kadeb, ang ating associative arrays ay nilalagyan po natin ng key sa tuwing ating dinedeclare yung ating array. Ngayon po ay try natin i-output yung ating associative array using a for each loop. So i-copy po ulit natin to. Baguhin lang natin yung ating echo. Save, then refresh. Okay? So, papansinin nyo, nandito na yung ating output. So, depende na po yan sa inyo kung ano yung output na gusto nyo gawin. So, ang array po, kung papansinin nyo, ay pwedeng mag-store ng multiple data. Since yan po ay merong multiple values, pwede po nating i-manipulate yung ating data. So, pwede nating i-edit, pwede tayong mag-add, and pwede rin po tayong mag-delete. Now, itry po natin mag-update ng data. I-access natin ngayon yung data na gusto nating baguhin. So, i-type natin ulit ang prutas. Then, baguhin natin yung medyo. Maglalagay lamang po tayo ng equal sign dito. Then, kung ano yung panibagong value na gusto nating palitan. So, ilagay natin dito, Sincamas. Save, then refresh. Now, pansinin nyo dito, ang medyo ko ay Sincamas. Then, same din po yan sa index array. Okay. So, dito, maglagay tayo ulit ng prutas. So, ang baguhin natin is yung mansanas ulit. Save po natin, then refresh. So, mapapansin nyo, nagbago yung ating mansanas to Sincamas. Now, continue naman tayo sa pag-a-add ng value sa ating array. So, nandito na po tayo sa index. So, mag-add po tayo. Mas madali po kapag index array. Ganito lamang po ang itatype natin. Then, ilagay natin yung bagong value. Ilagay natin ubas. Then, let's save and refresh. Kung mapansin nyo, dumami na yung ating values. Okay? Then, itry naman natin ngayon sa associative array. So, copy natin to. Then dito po, kailangan natin mag-add ng keys. Save again, then refresh. So, papansinin nyo, dumami na yung ating associative array. Okay? Nadagdag yung tatlo. Ang konti ko ay ubas, ang swak ko ay rambutan, ang tamis ko ay lansones. Now, ang gagawin naman natin ngayon is mag-delete ng item sa ating associative or index array. So, ang gawin po natin, maglagay tayo ng information dito. Then, i-copy natin to. Then, dito, sulat natin yung ating delete function. Actually, ang PHP syntax para sa pagre-remove ng item sa array is unset. Then, i-type natin kung ano yung ating aalisin. So, dito, since ito yung nauna natin dineclare, dito tayo mag-alis. Alisin natin yung pinya. So, yan po ay ayos. Save, then refresh. Sa updated value, makikita nyo, wala na po dito yung pinya. Then, ganun din po yung gawin natin sa index array. So, sa updated value, wala na po yung ating pinya, which is yung 4. Now, mag-proceed naman tayo sa multi-dimensional array. Alright, meron tayo ngayon ditong dalawang arrays. So, ito po ay reference lang. Then, gagawa tayo ng isang multi-dimensional array. So, ilagay natin dito, mga gusto ko. Is equal to array.
Ngayon po, kung papansinin nyo dito, dumami na yung loob o yung value sa loob ng ating array function. So wag po kayong malito dyan, kaya ang ating setup ay ganito para mas madali siyang tignan at madali siyang basahin. Ngayon naman po, i-try nating i-output yung ating multi-dimensional array. Since ang variable natin ngayon ay mga gusto ko, ito ang ating gagamitin. Now dito, since ito ay multidimensional, gusto nating i-check kung yung value is array or hindi. So, babaguhin natin. Meron tayong array, siya ay may mga values. Then sa mga values na yon, meron ding array. So, sana po hindi kayo malito dyan. So, maglagay tayo ng condition. If okay, dito gumamit tayo ng function na nag-check kung array yung ating value. So, yung link ng list ng mga function nito ay ilalagay ko sa description below. Kayo na lamang pong mag-isa-isa at tumingin. Ngayon, kapag ang value is array, iloloop ulit natin siya. So dito, ang gagamitin ko na lamang po is yung variable na k and b. Para sa short na key and value. So, copy ulit natin to. Ito ay gawin nating paragraph. Then dito, maglagay tayo sa taas ng paragraph din. Okay, let's save and refresh. So kung papansinin nyo, na-output natin yung ating multi-dimensional array using a for each loop. So yan po yung ating multi-dimensional array. Medyo nakakalito lamang po siya kapag sinusulat, but as you progress sa inyong programming, ay magiging familiar na kayo sa multi-dimensional array at hindi na po kayo malilito. Actually ako, to be honest, hanggang ngayon may mga times na nalilito pa rin ako pag sobrang dami ng array na ginagawa ko. So I hope kayo po ay natuto. Ito na po yung end sa ating PHP Lesson 7. Okie dokie, see you on the next. Bye-bye!